we head on over to Quezon City. Andun ang ating mobile journal, Arles de Los Santos, to give us the latest from Sandigan Bayan and the Office of the Ombudsman. Arles, kamusta na ICI ang labo ng... Hindi. Ano na nangyari dyan? May nakatakda rong basahan ng sakdal. Lord at Pauline, nako, kalalabas nga lamang ng mga dating engineers ng Bulacan First District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig matapos nga ang kanilang arraignment dito sa Sandigan Bayan para yan sa kaso na graft laban sa kanila kaugnay ng umano'y maanamagyang Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Pero sila ay naghain ng not guilty plea at idininay nga yung kanilang pagkakasangkot dito sa kaso na isinampas sa kanila. Actually, hindi tumagal na 1 oras yung kanilang pananatili dito. Pasado 1:00 ng tanghali, dumating dito for the 1:30 hearing and then ngayon pasadong mga alas 2 mismo. Mga alas 2 mismo lumabas na sila dito sa tanggapan ng Sandigan Bayan. Itanong ka ba, Pao? Oo, so Arles, pakilinaw lang, ano yung nag-plead sila ng not guilty? Anong project? Anong kaso ito? Ayan yung Pauline, yung para doon sa 92.8 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na inihain nga ng Office of the Ombudsman matapos yung pagsasama-sama ng mga report kasama na lamang yung inspection doon na kung saan pronounced daw ito as completed pero wala namang nakitang istruktura doon sa lugar na yon mismo. Ayon doon nga sa reklamo, tila daw mayroong sabotan yung mga opisyal ng Bulacan First District Engineering Office dahilan para mailabas yung 76 million pesos. So yun na yung budget na nailabas at yun daw yung pinaghati-hatian. So mark as completed, kaya naman kabukod doon sa graft na kaso nga, may malversation case pa sila na dinidinig naman sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, yung malversation through falsification of public documents. Okay, may mga nagtataka siguro, Arles, siguro sa mga yung hindi maalam masyado sa mga legal na usapin. Okay, bakit yung kay Senator Bong Revilla daw, ito rin ba yun? At pinagliban lang para sa, tama ba, Pebrero, 9? Ito rin ba yun yung mangyayari dapat sa kanya? Ito rin dapat, Lord, yung mangyayari doon kay dating Senador Bong Revilla noong 2nd beses na pumunta siya dito sa Sandigan Bayan. Pero na-reschedule yan matapos nga yung patong-patong na motion na ipinasa nito ng kanyang counsel, kagaya na lamang ng motion for a reinvestigation, motion to quash, and then yung kanyang pakiusap nga na mailipat doon sa PNP detention facility sa Camp Crame na ngayong araw, January 28, nakatakda naman na matapos yung deadline ng prosekusyon para magkomento dito sa hindi bababa na 7 motion ng kampo ni Revilla. So ngayon, ang natuloy para sa arraignment yung nauna na 3 kapwa-akusado nito ni Revilla. Hindi nakasama dito si Emelita Huat, nauna nang nag-plead ng not guilty sa naunang arraignment dito din sa Sandigan Bayan. Siguro tanong ng iba, Arles, ay bakit sila nagkaroon ng ganito samantalang pinagliban yung sa senador? Ito ba ay kumbaga may kakaibang posible bang ito ay mabahira ng bakit ito binigyan ng ganung pagkakataon na or nasa diskarte na rin yan ng legal counsel nila? Actually, Lord at Pauline, matatandaan natin na tinawag ng prosekusyon na delaying tactics daw. Yung patong-patong nga na motion ng kampo ni Revilla noong isinagawa yung nakatakda sanang arraignment nito ng dating senador. Pero ang giit naman ng kampo ni Revilla, ito daw ay kanyang constitutional right. Right pa rin kasi ng akusado na muling ipasilip at umapela at ipanawagan yung pagbabasura ng kaso kaugnay sa kanya. Meron din kasing mga kiniklaim na meron daw isang reklamo na hindi pa nila natanggap pero lumabas na agad yung arrest warrant sa kanila. So may mga ganong technicalities itong kaso ni dating Senador Bong Revilla dahilan para payagan nga ng Sandigan Bayan na reschedule yung kanyang arraignment. So hindi pa siya nakakapag-plead kung guilty or not guilty kasi kailangan daw muna na maresolba nga yung mga motion na inihain nito. Oo. Andyan pa ba yung mga nabasahan ng sakdal? At from here, saan ang nang mangyayari? Ano ang dapat antabayanan siguro ng taong bayan? Nakaalis na dito, Lord, yung coaster ng Quezon City Jail kung saan nga kasama pa rin nila yung mga escort dito, mataas pa rin na seguridad para nga masiguro yung paglabas-pasok dito. At kabukod pa nga dyan, maaaring asahan ng publiko na sa mga paparating pang araw, February 9, ayun yung arraignment ni dating Senador Bong Revilla, maaari aasahan natin doon na naresolba na
kung saan nga ba siyang piitan talaga mananatili kasi temporary pa rin hanggang sa ngayon yung sa Quezon City Jail at kung meron nga bang pagbabasehan itong reklamo sa kanila dahilan para ituloy yung kaso o i-dismiss na agad ito, no? Sang-ayon na rin sa mga motion na ipinal ni Revilla. At kabukod pa dyan, ganun din sa iba pang mga kapwa-akusado nito, no? Sina Bryce Hernandez, sina JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, gayon din si Cristina Pineda, no? Magkakasama pa rin sila nahaharap dito sa mga paparating pang pagdinig, pero Lord, nakumpirma kahapon na si dating Senador Bong Revilla ay nananatili na nga daw sa regular na facility, no, or nakahalo na doon sa general population ng Quezon City Jail matapos nga nitong sumailalim sa medical quarantine na bahagi naman ng proseso ng BJMP para sa mga bagong inmates nito. Ako, interested ako dun sa magiging argument nung defense, ano, if they're pleading not guilty, but nung mga Senate hearings, House hearings, diba, doon natin nakita na umamin naman sila kahit papano na complicit sila, nakatanggap sila ng pera, diba, yung mga pictures pa nga, evidence nung bulks of cash na nakalagay sa table, and nag-apply din itong sila Bryce Hernandez sa WPP, and that entails admitting to a certain degree na complicit ka, but now they're saying they're not guilty to charges of graft. Pauline, at least yung mga pera na matatandaan nating siniwalat doon sa Quadcom at sa Senate, parang nasa 2022 to 2024 ata yung timeline nung mga pera na yon na i-distribute daw doon sa mga umunoy proponent at mga contractor, no? Pero itong Pandibulacan project ay parang March 2025 pronounced as completed na ito, no? So hindi natin alam kung kasama din ba talaga yung pera doon sa mga ibinigay, no, doon sa lumabas na mga larawan. Pero I think it's also important to note na ito kasing si dating Senador Bong Revilla, may mga larawan na kumalat online na kasama niya sina Henry Alcantara, nandun siya sa ilan sa mga lugar sa Bulacan. But the Cabral files, if we will relate it doon, no, hindi pa rin kasi nakukumpirma to ngayon. And kung tatawagin si Revilla na kasama doon sa mga proponent, kailangan din talaga makita kung kasama ba yon sa ebidensya na gagamitin nga ng prosekusyon. Kasi ibig sabihin, from the very beginning, meron talagang listahan ng mga proponent para sa mga DPWH projects na to. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat ng ating mobile journal, Arles De Los.